Ops, teka lang, huwag kang mag-scroll, usap tayo saglit. Alam ko yung iba sa inyo kapag ang dumadaan sa feed ay video about God or about Bible ang topic, ang bibilis ng kamay ninyo, ini-scroll nyo agad. Diba? Alam ko yan, huwag na kayo mag-deny kasi ganyan din ako dati. Kasi may tumatakbong thought sa utak natin na, ay, kapag pinakinggan ko to, kapag pinanood ko to, parang ambadoy ko tignan, scroll ko na lang. Diba? May ego. Alam nyo kung ano yan? Pride. At alam nyo anong sinabi sa Bible? Hindi po tao ang kalaban natin sa mundong to. We are battling against principalities, dark forces. Yan yung mga unclean spirits. Yan yung mga demonyo. Ang demonyo, mahilig pong bumulong sa atin yan. Hindi natin nakikita yan, pero bulong ng bulong sa atin yan. Tapos sasabihin mo, hindi ko na nararamdaman ng Diyos. Hindi niya na sinasagot ang mga prayers ko. What if yung sagot or sign about your prayer ay nandoon sa video na yon? What if gusto ka kausapin ni God through that video, mas umiral yung flesh mo at mas nakinig ka sa demonyo? Hindi mo tuloy narinig yung message ni God na para sa'yo. Alam nyo ba ang number one goal ng devil ay mapalayo tayo sa Diyos at manatili tayong bulag sa katotohanan. At isa pa, kapag nagsishare ka ng Word of God gamit yung social media accounts mo, or kahit na nanonood ka lang sa cellphone mo about God, about Bible, tapos kasama mo yung mga tropa mo, nagiging katawa-tawa ka na sa kanila. Nagiging parang alien ka na sa kanila. Pero reason ba yon para mag-stop ka? Hindi. Diba? Alam nyo ngayon, ang mali ay tama na. Ang tama ngayon ay mali na. Diba? Kung normal na yung mga video about sex, about drugs, about foul languages, ang nakikita natin dito sa social media, dapat maging normal din sa atin na makanood ng mga video about Word of God, about Bible. Sabi nga sa isang kanta, what the enemy meant for evil, God will turn it for good. Kapag ang video about kay God, about Bible, ang bibilis ng kamay, scroll agad. Tapos yung sumunod na video about kalokohan, doon nag-aaksaya ng oras. Tapos kapag dumating yung problema sa buhay, sasabihin, hindi ko naman naririnig ng Diyos, hindi niya sinasagot yung mga prayers ko. Kinakausap ka ng Diyos, ayaw mo naman makinig eh. Ang Diyos po, lagi tayo kinakausap niyan. Hindi lang natin naririnig sa sobrang daming unnecessary voices at distraction sa paligid natin. Kahit po yung ibang Kristiyano dyan, may mga araw na hindi nyo feel magbasa ng Bible, hindi nyo feel manood ng mga video about God, di ba? But don't trust your feelings. Feelings isn't reliable. Ano ang reliable? Word of God. So ito po ang message na gusto ni God na marinig nyo ngayong araw. Hindi lang po dapat sa panahon na hinang-hina na tayo, punong-puno tayo ng problema, yung dagok sa buhay sunod-sunod, doon lang tayo lalapit at kakausap sa Kanya. Dapat po, sa panahon na masaya at masagana, sa panahon na hindi mo ramdam na kausapin siya, araw-araw, dapat po kinakausap natin siya. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Ganun din sa James 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Sa lahat ng pagkakataon po, Diyos dapat ang nilalapitan at kinakausap natin. Hindi lang sa panahon na problemado ka at no choice ka na. Hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya mabuhay nang wala siya. Apart from Him, we can do nothing. Kahit yung pag-i-scroll mo, hindi mo kayang gawin ngayon yan kung hindi dahil sa Kanya. At ano po ba ang first at greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. Magagawa po natin yan kapag siya ang priority natin sa buhay natin. Meaning sa lahat ng pagkakataon, siya ang kinakausap natin. Amen?